Yo, what's up? Mike Music here. At ito na mga master. Dito na tayo sa ating lesson mga master. Part 2 ng ating pentatonic. So, bago lahat, magbibigyan muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sarili kong research. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo o hindi yung mga turo ko. Yun, let's go! Mga hindi nakapanood ng part 1 mga master is maganda panoorin nyo yun mga master para hindi kayo malito dito sa ating topic about sa pentatonic. Ating part 1 na-identify na natin yung pentatonic mga master is napapaloob siya ng 5 nota. 5 notes yung nasa pentatonic. Example natin dun is A minor pentatonic yan. Ito na yung example natin kasi ito yung common na pentatonic mga master. So ito yung mga nota na yun mga master. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So 1, 2, 3, 4, 5. Yan, nauulit lang at nauulit. Ito nauulit na rin. 1, 2. So, ito na mga master. Paano natin i-apply ito yung ating pentatonic? Ito na yung karamihan na tanong mga master. So, ang gagawin natin is kailangan ko na naman si cellphone number 2 para sa ating backing tracks. So, bubuksan ko lang yung kanyang recording mga master. I-record ko ngayon yung chords progression. Example natin dito is, meron tayong chord progression na A minor, then D minor, tapos G, tapos A minor. Yan. 3, 2, 1. Paano natin i-insert yung pentatonic doon mga master? Kailangan alam din natin yung triads mga master para ma-insert natin at magawa natin ng sakto na nota na ilalagay natin sa pentatonic. Yun. Kasi yung mangyayari master pag hindi natin inaral yung triads din yun. Kaya isa rin yun sa take note natin mga master, isa rin yun sa tandaan natin na kailangan may knowledge na rin tayo about sa triads mga master. So ito yun. Ipi-play ko ito mga master din, magra-random pentatonic lang ako dito na wala yung triads. So, yan na. 3, 2, 1. So, yun yung mangyayari sa atin mga master. Hindi rin natin alam kung ano yung ating ipupoint. Kasi hindi natin alam kung ano yung ipapasok natin sa nota doon sa ating chord progression. Example, doon sa A minor, saan tayo mag-start, then paano pag mag-D minor na siya, saan dito yung lalagyan natin yung ating pentatonic, di ba? So, merong kinalaman doon sa ating lesson about sa triads. Yun, kung hindi nyo napanood yun mga master, mas maganda mapanood yun yung mga master. Kasi, doon ka magkakaroon ng knowledge kung paano mo ilagay dito sa pentatonic mo yung mga chords progression, yung kanyang triads. O ngayon, ito na. Tuturo ko na sa inyo mga master. So, yung ating chord progression is A minor, then D minor, at meron tayong G. Yan, tatlo lang muna. So, sa A minor mga master is alam naman natin na may triad siya na A, C, then E. Yan. Yun. So, meron na agad tayong ideya pagpasok pa lang ng chords. So, pwede tayong papasok agad sa gusto natin sa fifth. Dito yung E. Yun. Tapos babalik natin sa root. Pwede natin gawin yun. At pwede rin natin pasukin agad dito. pwede tayong mag-start dito. Ito agad yung ita-target natin, yung kanyang
minor third ng ating A minor. Minor third. Then pasukin natin, patakbuhin natin yung scale niya. So minor third. Pwede nating takbuhin yung ano ng pentatonic. Mag-octave tayo basta nandun sa triad. Yan. Ito, passing lang ito yung G. Pwede natin gawin yun. Then, pag lilipat na siya ng D minor, so alam natin naman yung D minor is meron siyang root na D. At meron siyang F. At merong A. So, alam natin dito sa pentatonic, alam natin na walang F dito sa ating pentatonic scale. Wala siyang F kasi siya yung pang number 4 doon sa scale na C major. Yan. So, tinanggal siya. Yon, alam mo na yun sa part 1. Dinakil natin yun mga master. So, ilalagay natin doon sa ating D minor is either dito tayo sa ating root at meron tayong fifth. Then, takbuhin lang natin yung ating scale ng ating pentatonic. Yan. Target agad natin yung D note dito sa ating pentatonic. Yan. So, merong target tayo. Ang importante nito, meron tayong matatarget na mga nota. Then, dito na tayo sa plus natin na chords is G. So, ang G, alam natin na meron siyang G, B, D. So, G, B, D. So, again, wala na namang B doon sa ating pentatonic. Pwede nating ilagay doon ulit tayo sa D. Ito, yung D note na to, din patatakbuhin lang natin yung nota, pero ito lagi yung ating target note. Yan. Para may basihan tayo, may nota tayo na i-rest or mag-hum yung doon tayo yung uwian natin. Yun yung uwian niya. So, replay ko ulit, gamitin natin yung mga nalaman natin na triads. Sa tatlong chord progression na yun, tatarget lang ako ng una is minor third ng ating A minor or ating C note. Then, sa ating sunod na chords is D minor. Tatargetin ko lang yung kanyang root. Ito D. D note. Then lalagyan ko lang siya ng scale sa pentatonic. Pero dito ako magre-rest para sasakto doon sa chords progression. Pag dito naman sa G, ay maglalagay din ako ng G. At pwede rin ako dito sa D or sa fifth ng ating triads doon sa ating G. At pwede ko rin lagyan ng root na G. Yan. Take note mga master, ito yung target ko. Ito. Ito. At ito. C, D, G. 2, 1. Yun. Di ba mga master? Pasok na pasok siya yung mga nota na binibitawan ko. Kasi, nandoon ako nakapoint doon sa saklaw ng triads ng chords progression. Meron ding tanong, paano naman kung major? Same lang din yan mga master. Yung C major pentatonic at A minor pentatonic is relative sila. Kaya, pwede rin tayo doon sa dalawa. Pwede tayong mag C major pentatonic at yung A minor pentatonic is yun lang din yung tinatakbuhan, dinadaanan. Doon lang nagkaiba sa starting point. Ito, mag-start ka dito sa A minor is magiging A minor pentatonic siya.
Pero kung mag-start ako dito sa C, hindi ako mag-i-end dito sa A minor, sa C. See? Yun. Pareho lang yan sila mga master. Nag-share lang sila ng nota mga master. Nagdedepende lang yan kung saan yung starting point. Yun. Isang example ulit mga master. Ito. Chord progression ulit pero nasa C major tayo mag-start. Pero dito pa rin ako sa position natin sa ating first position ng ating pentatonic, yung A minor. So, baguhin natin yung chord progression. 3, 2, 1. Pag-aralan ulit natin yung mga triads ng ating chords progression. So, meron tayong C. Yung C natin is C, E, G. Yan, alam natin yun mga master. C, E, G. Root, third, fifth. Yan. At yung sunod nating progression is F. So, yung F natin is merong F, A, C. F, A, C. At yung pangatlo natin is G, G, B, D. Yan. Ngayon, magugulat ka, merong F. Dito meron tayong F. Pero bakit ito pa rin yung gagawin natin yung ating pentatonic na scale na wala namang F. So, execute lang natin yung F doon mga master sa ating chord progression, yung root. Doon tayo kukuha sa kanyang fifth na C at yung kanyang third na A. Yan. Diyan lang tayo kukuha. Sunod natin is G. Execute natin yung B. Doon tayo kukuha sa G at D. So, pwede tayong kukuha sa third doon sa ating unang chords na C. Third. Ito. Take note mga master, ito yung tatakbuhin ko. Third. Kukuha ko sa third. Then, yung susunod niya is F. So, kukuha ako doon sa kanyang third. Yung third niya is A. Ito. Then, sa G, kukuha ako ulit doon sa kanyang fifth. Kasi execute ko yung B. Kasi wala yun sa ating scale ng pentatonic. Dito sa ating chords na C. So, execute ko yung B, kukuha ko sa root at sa fifth. So, ito yun. Fifth or root niya. Yan. So, play ko ulit mga master. 3, 2, 1. Yun, di ba? Sumasakto siya mga master. Yun, sumasakto siya. Kasi, nakabase ako sa chord progression. Then, patakbuhin yung kanyang scale basta't lagi kong inaapakan or inuuwian yung saklaw ng triads doon sa chords progression para sakto yung ating bitaw na mga nota. Hindi tayo nagra-random lang na may inuuwian tayo laging nota na sasakto doon sa chords progression. Lang muna ngayon mga master. This is Smart Music. God bless you all. Peace out!